Magandang araw mga bata! Ngayong araw na ito ay matututunan ninyo kung paano natin maipadadama ang ating pagmamahal sa bawat isa. Paano nga ba ang pagbibigay ng pagmamahal at pagmamalasakit sa bata o sa kapwa-bata? Pero bago tayo dumako sa ating aralin, magbalik tanaw muna tayo sa nakaraang napag-aralan natin. Iguhit ang masayang muka kung kaya mong gawin ang nasa larawan at iguhit naman ang malungkot na muka kung hindi mo kayang gawin. Handa na ba kayo? Magaling! Unang larawan, kung mapapansin ninyo, ang batang babae ay kumakanta. Naniniwala ako na lahat kayo ay kayang-kayang kumanta, kaya ang magiging sagot diyan ay maaaring masayang muka. Tama? Sa ikalawang larawan, ang batang babae ay nagpipinta. Naniniwala ako na ang iba sa atin ay magaling magpinta at ang iba naman sa atin ay medyo hindi kayang or hindi magaling magpinta. Kaya ang magiging sagot dito, pwedeng masayang muka, pwede rin namang malungkot na muka. Okay lang yon. Sa ikatlong larawan, ang batang lalaki ay nagtutula. Naniniwala ako na lahat kayo kayang-kayang magtula. Kaya ang magiging sagot dito ay masayang muka. Sa ikaapat na larawan, ang batang lalaki ay sumasayaw. Naniniwala ako na lahat kayo ay kayang-kayang sumayaw. Kaya ang pwedeng maging sagot dito ay masayang muka. At ang ikalimang larawan, ang batang lalaki ay naglalaro ng basketball. Naniniwala ako dito na pwedeng ang sagot ninyo ay masayang muka, lalo na sa mga lalaki, at malungkot naman na muka, lalo na sa mga babae. Pero sa ngayon, ang mga babae ay kayang-kaya ng laruin maski ang laro ng mga panglalaki. Kaya okay lang kahit ang sagot ninyo ay masayang muka at malungkot na muka. Magaling mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa ating aralin. Paano nga ba tayo magbigay o magpadama ng pagmamahal natin sa ating kapwa? Mahalaga na malaman kung ano ang tunay na katayuan at kalagayan ng bawat bata na kinabibilangang pangkat etniko sa ating paligid. Maisaalang-alang natin ang kanilang kalagayan at matutong maibahagi natin ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagtulong at pagbabahagi na tutugon sa kanilang pangangailangan. Halimbawa nito ay ang pag-abot ng pagkain upang maibsan ang kanilang gutom, bigyan ng simpleng laruan upang sila ay makaramdam ng kasiyahan sa paglalaro. Ang kaisipang ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili ay kinikilala sa lahat ng dako ng daigdig, Kristiyano man o Muslim, ay naniniwala sa kaisipang ito. Dagdag pa nito na hindi natin kayang or makakayang lubos na mahalin ang ating kapwa-bata kung hindi natin mahal ang Diyos. Kaya, iwasan natin na huwag mamili kung sino ang pagbibigyan at pakikisamahan. Ipakita natin ang tunay na pakikisama at hindi yung napipilitan lamang. Naintindihan nyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, babasahin natin o magbabasa tayo ng isang parabola. Gusto ko, unawain ninyong mabuti ang isinasaad ng parabola nang sa ganon ay masagutan ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Handa na ba kayo? Magaling! Isang lalaking Hudyo ang naglakbay pababang Jerusalem at patungong Jericho. Mula sa kanyang kinatatayuan ay abot tanaw pa rin niya ang huling bahay sa Jerusalem. Naabutan siya ng sikat ng araw at nagpahinga sa ilalim ng punong kahoy at doon na rin niya kinain ang kanyang pagkain o ang kanyang pananghalian. Pagkatapos magpahinga, muli niyang sinabit sa kanyang balikat ang sako
nanatili pa rin siyang nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Mataas pa rin ang araw kaya naniniwala siya na makakarating siya sa kanyang pupuntahan. Nang walang ano-ano, isang grupo ng kalalakihan ang nakita niya at ginulpi siya at inagaw lahat ang kanyang mga dala. Iniwan siyang halos wala ng buhay. Isang pare ang napadaan at nilampasan lamang siya. Ganoon din ang ginawa ng isang Levite. At may isang napadaan na Samaritano ang naawa sa kanya at tinulungan siya. So una, may dumaang pare, nilampasan lamang siya. Pangalawa, isang Levite, anong ginawa ng Levite? Wala man lang ginawa sa kanya. At sa pangatlong pagkakataon ay may dumaan na Samaritano. Ano ang ginawa ng Samaritano? Naawa ito sa kanya at tinulungan ang lalaki o ang estranghero. Tinalian nito ang kanyang sugat at pinainom ng alak. Pagkatapos painumin ng alak, dinala siya sa isang lugar. Ginamot niya ang sugat at binalot siya ng kumot at binigyan siya ng gamot para bumaba ang kanyang lagnat. Nang mabuti na ang kanyang pakiramdam, ay nagpasalamat ito sa Samaritano na nagmamay-ari ng tahanan na kanyang tinutuluyan. Nung gumaling ang estranghero, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Ako man ay nag-enjoy din. Ngayon, sasagutan na natin ang mga sumusunod na mga katanungan base sa parabolang aking binasa. Ang mga katanungang ito mga bata ay isusulat ninyo sa inyong mga kwaderno at pag nasagutan nyo na, saka ninyo ipapasa sa akin. Unang katanungan, sino ang manlalakbay? Pangalawa, ano ang ginawa ng tulisan sa taong iyon? Pangatlong katanungan, ano ang ginawa ng Samaritano upang mailigtas ang lalaking binugbog? Ikaapat na katanungan, sino sa tatlong tao ang nagpakita ng pagmamahal sa kapwa sa lalaking na biktima ng mga magnanakaw? At ang huling katanungan, ano ang natutunan natin na magandang aral mula sa parabolang aking binasa? Ipapasa ninyo yan pagkatapos ninyong sagutan. Okay? Ngayon mga bata ay dadako na tayo sa ikalawang aralin. Paano nga ba natin maipakikita ang malasakit at maipakita rin ang kahalagahan sa kapwa bata, lalo na sa tulad ninyong mga bata? Ngayon pag-usapan natin ito. Ano-ano ba ang mga pangarap ng isang batang katulad ninyo? Pangarap ng bawat bata ang magkaroon ng sariling laruan at makakain ng masarap na pagkain. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga pangangailangan ng isang bata. At kung makuha nila ang simpleng mithiin, ay makikita sa kanilang mukha ang kasiyahan. Tama ba mga bata? Nakakalungkot nga lamang isipin dahil hindi lahat ng mga bata sa ating bansa ay nakakamit ito. Maaring ang mga dahilan nito ay ang katayuan o katangian ng batang kasapi sa pangkat etniko. Ano-ano nga ba ang mga batang kasapi sa pangkat etniko? Mamaya ay malalaman ninyo. Mapalad ang mga batang napapabilang sa mayayamang pamilya at natutugunan ang kanilang pangarap. Nakakalungkot naman isipin sa iilang bata ay hindi na ibibigay ang kanilang nais dahil sa mahirap na kalagayan nila. Ang mga bata, ang ipapakita ko sa inyong mga larawan
ay yung dalawang larawan na kailangan, okay, or pangangailangan ng bawat bata na katulad ninyo. Una, syempre, ay ang masustansyang pagkain. Ano-anong mga ito? Mga gulay, mga prutas. At ang ikalawa ay ang iba't ibang laruan. So itong dalawang ito yung pangangailangan ng bawat bata na katulad ninyo. Ngayon, sagutan natin ang mga sumusunod na gawain. Bilugan ang mga larawan na nagpapakilala ng isang bata na kabilang sa pangkat etniko ng Pilipinas. Handa na ba kayo? Magaling. So, unang bata na kasapi sa pangkat etniko, tama. Ito ay isang halimbawa ng batang Muslim na nagdarasal. Ikalawa, magaling. Pangatlo, tama ang inyong sagot. Halimbawa nito ay yung mga kapatid nating mga ita, di ba? Yung mga nakabahag, katulad din ng ating ikaapat na halimbawa. At ang huling halimbawa natin or mga kasapi, mga bata na kasapi sa pangkat etniko ng Pilipinas, magaling. So, isa lamang ang hindi napabilang dito, si Superman, kasi hindi naman siya kasapi. Okay? Para sa ikalawang gawain, hanapin sa loob ng kahon ang 7 pangkat etniko ng ating bansa at bilugan ang mga ito. Handa na ba kayo? Magaling. Unang kasapi ng pangkat etniko ay ang mga kapatid nating Kapampangan. Ikalawa, kapatid nating mga Pangasinense. Ikatlo ay ang mga Tagalog. Ikaapat, magaling ang mga kapatid nating mga Muslim. Ikalima, tama ang inyong sagot, ang mga kapatid nating mga Bicolano. Ika-6, tama, mga kapatid nating mga Bisaya. At ang panghuli ay ang mga kapatid nating Ilocano. Magaling mga bata. So ito ay ilan lamang sa mga kabilang sa pangkat etniko ng ating bansa. Lagi ninyong tatandaan mga bata, bawat mag-aaral ay nararapat na isaalang-alang ang mga katayuan o kalagayan ng mga batang napapabilang sa pangkat etniko ng ating bansa. Atin silang pakitunguhan ng maayos at igalang ang kanilang paniniwala upang magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Dahil dito na ipapadama rin natin ang tunay na pagmamahal sa kanila or sa isa't isa. Halimbawa nito, ang pagbabahagi ng pagkain, laruan, gamit at iba pa kung may kulang sa kanilang mga pangangailangan. May dalisay na puso at hindi pakitang tao lamang o naghihintay ng kapalit kapag tinutulungan natin ang bawat isa upang ang lahat ay nakadarama ng masayang puso. Nag-enjoy ba kayo mga bata sa aralin natin ngayong araw? Ako man ay nag-enjoy din. Magaling. So hanggang sa ngayon muna, magkita-kita ulit tayo bukas. Paalam!